Nagsimula ang storya kay Billy na kasama ang kanyang mga magulang sa isang hospice. Kung saan may isang lalaking nakatitig sa kanya, pagkatapos ay lumapit ang kanyang ama at tinanong ng kanyang ina kung nagawa na ba ang lahat at sumagot ang ama ng oo. Kaya tinanong ni Billy kung pwede na ba niyang makita ang kanyang lolo at pumayag ang kanyang mga magulang. Pumunta siya sa lolo niya na natutulog habang nanunood ng TV at ginaising niya ito. Masayang-masaya ang lolo niya nang makita siya at tinanong kung naging mabuting bata ba siya kaya sumagot si Billy ng oo. Sinabi ng lolo niya na ang mabubuting bata ay binibigyan ng mabubuting bagay habang ang mga pasaway ay pinaparusahan dahil laging nagbabantay si Santa. Pero bigla itong inubo at humingi ng tubig kaya habang kumukuha si Billy ay biglang nagsuka ng dugo ang kanyang lolo at napasigaw si Billy. Kung magugustuhan mo ito ay i-like at mag-subscribe ka sa channel natin. Maraming salamat. Lumipat ang eksena sa kanyang mga magulang kung saan sinabi ng ama na hindi niya alam na magiging masama ang magiging reaksyon ng mga gamot at tinanong ng ina kung napirmahan ba ang lahat at sumagot ang ama ng oo. At doon namatay ang lolo ni Billy. Habang pauwi sila ay may sasakyang sumusunod sa kanila at biglang bumangga ito sa kotse nila kaya bumaba ang ama ni Billy para tingnan pero binaril siya ng lalaking nasa loob ng kabilang sasakyan at habang lalapit ito para barilin si Billy ay bigla siyang nagising. May boses sa isip niya na nagsasabing bumalik na siya sa kama. Kinabukasan ay muli siyang kinausap ng boses sa isip niya na gawin na lang ang kailangan at umalis na sila. Sa banyo ay may nakita siyang patay na katawan sa likod niya kaya kinuha niya ang dugo mula sa sugat sa daliri niya at isinulat ang number 20 sa isang libro. Inilagay niya ang Santa costume niyang puno ng dugo sa isang trash bag at itinapon sa basurahan pero bago siya tuluyang umalis ay may nakita siyang patrolman kaya binalaan siya ng boses sa isip niya at agad siyang tumakas. Sumakay si Billy sa bus at matagal na tumitig sa isang babae hanggang sa makatulog siya at muling napanaginipan ang lalaking naka-Santa Claus costume na lumalapit sa kotse nila. Sinaksak ng kanyang ina ang dibdib ng lalaki gamit ang takong ng sapatos pero binaril pa rin nito ang kanyang ina kaya nagising na naman si Billy. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang restaurant para magkape at tinanong ng boses sa isip niya kung ayaw ba niyang maglibot pero tumanggi siya. Tinanong niya ang isang babae kung ano ang pangalan ng bayan at sinabing Hakit. Doon niya muling nakita ang isang babae at tinanong niya ang pangalan nito na Pamela. Sinabi ng boses sa isip niya na mas mabuting umalis na sila pero pumasok si Pamela sa isang shop at sinundan siya ni Billy kung saan napansin ni Pamela na siya ang lalaking tumitig sa kanya sa diner. Kaya sinabi ni Billy na naghahanap lang siya ng regalo para sa kanyang ama bago siya tuluyang lumayo. Tinawag ni Pamela ang pangalan ng isang tao at paglabas ni Billy ay nakita niya ang isang poster para sa bagong stalker cashier position at katabi nito ay isang poster ng nawawalang bata. Kaya lumapit si Billy kay Mr. Sims dala ang mga dokumento niya para sa trabaho at nalaman na si Mr. Sims ang may-ari ng shop at ama ni Pamela. Nagtanong ito ng ilang bagay at agad siyang tinanggap sa trabaho at tinanong kung kailan siya pwedeng magsimula kaya sumagot si Billy na kung kailan siya kailangan. Pagkatapos ay may isang babae na nagpakita kay Billy ng kanyang kwarto na agad niyang nagustuhan at sinabi ng babae na kung may problema siya ay kumatok lang ng 3 times sa pipe dahil sa baba lang ito nakatira. Habang nag-iisa si Billy ay nagtaka siya kung bakit sobrang babait ng mga tao sa bayang iyon at sinabi niyang magandang ideya ang manatili roon pero pinaalalahanan siya ng boses sa isip niya na huwag kalimutan kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya. Dumating ang December 21 at nagsimula ng magtrabaho si Billy sa shop kung saan tinanong niya si Pamela kung bakit kailangan laging nasa taas ang angel sa Christmas tree pero hindi siya pinansin. Biglang nakatanggap ng tawag si Pamela mula kay Max at dahil doon ay nahulog at nabasag ang isang kristal na ikinagalit niya ng sobra kaya lumayo na lang si Billy at binalaan siya ng boses sa isip niya na may masamang pakiramdam siya at kailangan niyang magmasid. Nakita ni Billy ang isang lalaking hawak si Pamela na may masamang intensyon at sinabi ng boses sa isip niya na ngayong gabi na ang oras. Kalaunan ay humingi ng sorry si Pamela kay Billy at sinabi niyang minsan ay bigla siyang nagagalit kaya tinanong ni Billy kung sino ang lalaking iyon at sinabi ni Pamela na si George iyon na tumutulong minsan sa shop at medyo malungkot lang. Pagsapit ng gabi ay nagsuot si Billy ng Santa costume at may dala siyang palakol habang si George naman ay tinanggal ang kanyang hearing aid at inilapag sa mesa bago pumasok sa banyo nang hindi niya alam na may pumasok na sa kanyang bahay. Paglabas niya at pagupo ay nilapitan siya ni Billy na naka-Santa Claus costume. Inilagay ang palakol sa ulo niya at sinabing naughty bago niya ito patayin at markahan ng dugo ni George ang number 21 sa libro. Kinabukasan ng December 22 ay dumating ang order ni Billy ng mga Santa Claus costume sa shop at habang tinitingnan niya si Pamela ay lumapit si Mr. Sims at sinabing napakaswerte nito dahil balang araw ay mapapasakan niya rin ang lahat.
Kalaunan ay niyaya ni Pamela si Billy na samahan siyang ihatid ang kanyang pamangkin sa hockey practice at pumayag siya. Habang nasa biyahe ay ikinwento ni Pamela na namatay ang kanyang ina noong bata pa sila kaya tinanong ni Billy kung okay lang ba siya sa pamamahala ng shop at lahat ng responsibilidad at sinabi ni Pamela na iyon ang gusto ng kanyang ama at gagawin niya ang lahat para mapasaya ito. Bigla namang napansin ni Billy ang isang babae na pinapagalitan ng kanyang anak dahil hindi ito magaling maglaro at sinabi ng boses sa isip niya na ngayon na ang oras. Ipinakilala ni Pamela ang babae na si Deline pero agad siyang naputol nang makita ni Pamela ang ilang bata na binubuli ang kanyang pamangkin kaya nilapitan niya agad ang mga ito. Biglang tumunog ang cellphone ni Pamela at nalaman na si Max iyon. Kasabay nito ay biglang inatake ni Pamela ang isa sa mga batang nambubuli at matindi niya itong sinaktan kaya sinabi ng kanyang pamangkin na tinatakot siya ng mga bata na kukunin daw siya ng snatcher dahil gusto raw nito ang mga batang mukhang babae. At habang muntik na ring makipagsuntukan si Pamela sa coach ay namagitan si Billy para pigilan siya kaya nauwi silang lahat sa police station. Doon tinanong ni Billy si Liam kung sino ang snatcher at sinagot nito na magnanakaw daw ito ng mga bata. Sinabi naman ni Mr. Sims na may ilang bayan sa bansa na may mga batang nawawala pero mabuti na lang at hindi pa kasama ang hacket sa listahan. Habang nasa loob ay nilapitan si Pamela ng isang patrolman at doon nabunyag na siya pala si Max na dating tumatawag kay Pamela at halatang hindi masaya si Pamela na makita siya. Sinabi ni Max na pwede na silang umalis dahil walang nagsampa ng kaso ang mga magulang at tinanong niya kung bakit hindi siya sinasagot ni Pamela. Sinabi ni Pamela na tapos na ang lahat at wala ng second chance pero biglang hinawakan siya ni Max at sinabi nitong miss niya siya bago umalis. Bumalik si Pamela sa kanyang ama habang si Billy ay muling nakaramdam ng masamang pakiramdam at pinaalalahanan ang sarili na magmasid. Pagkatapos ay umalis sila at kalaunan ay nagpasalamat si Pamela kay Billy sa lahat ng ginawa niya at tinanong kung masama ba siyang tao kaya sinabi ni Billy na hindi siya masamang tao dahil iba ang paggawa ng masama sa pagiging masama. Pero biglang sinabi ng boses sa isip niya na oras na para umalis kaya hiningi niya ang susi ng sasakyan ni Pamela at ibinigay naman ito. Kinuha ni Billy ang kotse at pumunta sa isang lugar na may Christmas party kung saan nagsuot siya ng Santa costume at pumasok pero laking gulat niya nang makita na lahat ng tao roon ay naka-Santa costume rin at nalaman niyang ito pala ay party ng mga Nazi. Sinabi ng boses sa isip niya na para silang mga pilgrim sa isang maruming lupa at biglang umakyat sa entablado si Deline na nagsabing ang gabing iyon ay para ipakita ang tunay nilang kulay at ipaalala na ang Christmas ay isang white Christian holiday na hindi raw pwedeng kunin ng kahit sino. Dahil dito ay napuno ng galit si Billy at sinabi niyang papatayin niya silang lahat kahit sinusubukan siyang pigilan ng boses sa isip niya. Sinimulan ni Billy ang pag-atake sa mga bantay, ikinandado niya ang pinto mula sa loob at nagkaroon ng matinding kaguluhan habang isa sa mga lalaki ang nakasugat sa kanya, nakita ni Deline ang nangyayari at kumuha siya ng baril at nagpaputok habang nagkakagulo ang lahat, pero nakatakas si Billy at sa huli ay si Deline ang pumatay sa lahat ng naiwan at siya lamang ang nakaligtas. Sinabi ng boses sa isip ni Billy na alam niya kung saan pupunta si Deline kaya sumakay ito sa bike at tumungo sa gubat pero naghihintay na roon si Billy. Pinatay niya si Deline at minarkahan ng dugo nito sa number 22 sa libro bago niya sinunog ang buong lugar. Kalaunan ay inalis ni Billy ang bala sa kanyang binti at sinabi ng boses sa isip niya na muntik na silang mamatay pero sumagot siya na buhay pa rin sila at nang tanungin niya kung itutuloy pa ba niya ang ginagawa niya ay sinabi ng boses na oo pero ayaw lang niyang mapahamak siya. Pagdating ng December 23 ay dumating si Billy sa shop at sinabi ni Pamela na si George ay dapat nandoon na kanina pa dahil siya ang laging nagiging Santa taon-taon kaya tinanong niya si Billy kung kaya nitong gawin at kahit pinipigilan siya ng boses sa isip niya dahil baka mawalan siya ng kontrol ay pumayag pa rin siya. Sinuot ni Billy ang Santa Claus costume at kinausap ang mga bata pero muntik na siyang mawalan ng kontrol kaya inutusan siya ng boses sa isip niya na kalimutan muna kung sino siya at sundin lang ang sinasabi nito kaya naging mahinahon si Billy. Biglang dumating si Max pero nang magbabala ang boses sa isip niya ay nakaalis na ito. Pagsapit ng gabi ay nagpasalamat si Billy sa boses sa isip niya pero pinaalalahanan siya nito na may kailangan pa silang gawin dahil kapag hindi siya pumatay ay may ibang mamamatay at hindi iyon ang tamang oras para sirain ang perfect 10-year streak. Pero may narinig na ingay si Billy at pagtingin niya ay si Pamela pala na humalik sa kanya at magkasama nilang ginugol ang gabi. Ipinakita ni Billy kay Pamela ang kanyang Christmas tree na puno ng angel at sinabi niyang pwede pala silang ilagay kahit saan. Kinagabihan ng Christmas ay dumating ang anak ni George sa bahay nito at nakita ang sinapit ng kanyang ama. Lumipat ang eksena kay Billy na nakita ang mga pulis sa shop at sinabi ni Pamela na natagpuan ang bangkay ni George at mas nakakagulat pa ay natagpuan din ang asawa nito sa basement na pinatay pala ni George noon.
Dahil dito ay labis na nagulat si Pamela. Pagsapit ng gabi ay pinaalala ng boses sa isip ni Billy na may isang araw siyang hindi namarkahan sa libro at sinabi ni Billy na walang nangyari noon pero pinaalala ng boses ang missing child poster sa shop at iginiit na magkaugnay iyon kaya sinabi nitong kailangan na nilang umalis ng bayan at humanap ng taong papatayin sa gabing iyon. Sinabi ng boses sa isip ni Billy na kung hindi siya kikilos ay may mamamatay na taong hindi naman dapat mamatay. Pero sumagot si Billy na hindi niya ginasto ang lahat ng ito at wala siyang pinili. At ngayon ay nakatikim siya ng ibang buhay na mabuti at totoo tulad ng pagiging santa para sa mga bata at ang pagiging kasama ni Pamela na siyang gusto na niyang piliin. Samantala ay isinasara na ni Mr. Sims ang shop nang makarinig siya ng ingay mula sa isang sasakyang nakaparada kaya nilapitan niya ito at nakita ang isang batang nakagapos sa loob. Sinubukan niyang iligtas ang bata pero bigla siyang binaril mula sa likuran ng isang lalaking may suot na Santa Claus mask. Kinabukasan ay nagtipon ang lahat sa shop ni Mr. Sims at umiiyak ng husto si Pamela sa tabi ni Billy. Habang tinitingnan ni Billy ang CCTV footage ay nakita niya ang lalaking may suot na Santa Claus mask at sinabi niyang nahanap na niya ang salarin at sumang-ayon ng boses sa isip niya. Sinabi ni Pamela na sana ay totoo si Santa para matupad ang Christmas wish niya na maparusahan ang taong gumawa nito. Kaya sinabi ni Billy na kaya niyang tuparin ang wish niya at doon niya ikinwento ang buong katotohanan na noong 8 years old siya ay pinatay ang kanyang mga magulang sa harap niya ng isang lalaking naka-Santa Claus costume na siyang janitor sa hospice ng kanyang lolo. Doon nagsimula ang lahat at mula noon ay kasama na niya si Charlie. Ipinaliwanag ni Billy na hindi siya basta serial killer dahil walang gustong mag-ampon sa batang may imaginary friend na nagtutulak pumatay tuwing Christmas. Ikinwento niya ang advent calendar na may 24 days of Christmas at ang unang taong napatay niya ay ang huli niyang foster mom na malupit at mapanakit. Sinabi rin niyang hindi lang guni-guni si Charlie kundi isang nilalang na nakakakita ng kasamaan at may parehong sumpa. Inamin ni Billy na maraming siyang napatay pero lahat daw ay masasamang tao at hindi siya kailanman nag-iisa dahil tinulungan siya ni Charlie makahanap ng trabaho at matitirhan habang siya ang ginagamit nitong mata para makilala ang masasama. Tinanong ni Pamela kung bakit hindi niya ito pinapatay at sinabi ni Billy dahil mabuti siyang tao. Sinabi ni Pamela na baliw siya pero sagot ni Billy na ganoon lang talaga ito maiintindihan, at kahit ganoon ay buhay pa rin siya. Dito rin nalaman na sinusundan pala sila ni Max habang patungo sina Billy at Pamela sa isang lugar. Sinabi ni Pamela na naroon na ang taong hinahanap nila at sumagot ang boses ni Charlie na naroon nga ito kaya sumulong si Billy na may hawak na palakol at pumasok sila sa bahay kahit may nagmamasid pala sa labas. Wala silang nakitang tao sa loob pero napansin ni Pamela ang mga siring at mga poster ng nawawalang bata at may naramdaman siyang kakaiba sa ilalim ng paa niya kaya natuklasan nila ang isang secret room sa ilalim ng sahig na puno ng mga bola. Doon nakita ni Pamela ang kamay ng isang bata kaya agad niya itong tinulungan habang hinayla ni Billy ang bata mula sa itaas. Pagtingin ni Pamela ay mas marami pa siyang nakitang mga bata kaya isa-isa niya silang inilabas pero may taong biglang nasa likod niya at habang inilalabas niya ang ikatlong bata ay inatake siya. Sinubukan siyang iligtas ni Billy pero pareho silang nawala sa loob ng mga bola at sinabi ni Charlie na alam niya kung nasaan sila kaya pinasunod niya si Billy sa mga utos niya. Nagtagpo sila ng kalaban at parehong nasugatan ng dalawa hanggang sa tumahimik ang lahat at umiyak si Pamela sa pag-aakalang patay na si Billy. Pero bigla itong lumitaw at sinabi kay Pamela na manatili siya roon kasama ang mga bata habang kukunin niya ang sasakyan. Paglabas ni Billy ay bigla siyang binaril ni Max at doon siya namatay. Habang naghihingalo siya ay sinabi ni Pamela na gusto niyang sumama kung saan man siya pupunta at nagpaalam si Charlie kay Billy habang ipinagkakatiwala niya si Pamela. Hinawakan ni Billy ang kamay ni Pamela at inilipat ang lahat ng lakas sa kanya. Nagising si Pamela at nakita si Max kaya doon niya napagtanto na si Max pala ang totoong snatcher at paulit-ulit niyang inatake si Max gamit ang palakol hanggang sa mapatay niya ito. Pagkatapos ay narinig ni Pamela ang boses ni Billy mula sa loob niya na nagtatanong kung handa na ba siya at doon nagtatapos ang storya ng Silent Night, Deadly Night 2025. Kung nagustuhan ninyo ang paliwanag ay mag-comment lang kayo at huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel.